Ladies and gentlemen, we welcome each and everyone for the wedding ceremony of Mr. JB and Miss Ella. As we start our program, let's start with the entrance of the bride. Let us all stand up. Ladies and gentlemen, let us all welcome our bride Ella for the bridal march. Let's give a big round of applause. Ladies and gentlemen, to start our ceremony, let's give a big round of applause to our judge, Hilda Mendoza Portero. Pwede na po kayo umupo. Bernardino Roy Lacbayo Jr. Anong nickname mo, iho? Anong tinatawag? JB? JB. Yeah, JB. Ella June ba to? Ella June Tige Villoso. Ikaw, iha, anong nickname mo? Ella. JB and Ella. Mga magulang po ni JB, nasaan po? Mga magulang ni JB? Mga magulang po ni Ella, nasaan po? Mga magulang ni Ella, nandito po ba? Wala. Nasaan sila? Abroad. Gaano na kayo katagal magkakilala? Gamitin niyo yung mic niyo para naririnig nila. 5 years na kayong magkakilala. Gaano na kayo katagal magnobyo at magnobyo? 4 years na yung happy anniversary, iyan. Gaano mo katagal niligawan si Ella? 3 days po. 3 days. O, ilan na? Na 3 days. So, gaano nga katagal bago ka nag-I love you, tapos nag-I love you din siya. Di ba ganun yun? Ano po? Ilan buwan? Parang hirap kayo eh. Hindi pa nga ako nag-uumpisa, hindi na tayo nasagot. Sige na. Gano'n mo katagal niligawan si Ella, JB? Ano po? 1 year. 1 year mo siyang niligawan. Kasi 3 days po kami nag-uusap. Tapos, umamin ka kaagad. O sige, mag-away na kayo. Sabi niya po, crush niya po kasi. Kaya sabi crush ko. Sabi niya, crush ka niya. Ano naman masama doon? Ito na talaga ngayon. Di ba? Parang natutuwa ka pa nga eh. Pero mo, Iho, tagal-tagal ng 3 days.
Bakit ba pinaabot mo pa ng 3 araw, Iha? Ano ba, kinilala mo nila? O hindi mo ba ito kursunadan? O ano, crush mo rin ba? Ano ba? Before po kasi no, parang bumasal po. Nakapasok ko na po siya, pero wala po siyang interest sa akin. Wala siyang interest. Ano yung wala kang interest sa Sige, nakukwentuhan na lang tayo dito. Papakipot. Tapos nung nag-usap po kami, 3 days po na yun na po yung tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Parang live. Kasi matagal pa rin yun, 1 year. Napakatagal Wala na. kang live. Hindi ano nga Wala nangyari. akong load eh. COVID. Nakilala mo naman to. Doon sa loob ng 1 year na yun. Mabait naman. Mabait. 1 year na pala kailangan mo eh. Kayo ba dalawa kapag naikasal ko na kayo, gusto nyo na kaagad magkaanak? Mga ilang taong pa hihintayin natin? Depende po. Depende saan. Kung kakayanin na po. Kung kakayanin ang ano, Financial. financial. Lilinawin nyo kasi hindi naman lahat financial ang problema. Pero just the same, ilang anak ang gusto ninyo kung sakasakali? 2. Isang babae, isang lalaki. Sana ganun. Pag parehong babae, isa pa ulit. Yan, gusto kong kausap. Bata ka pa lang, 22 ka pa lang eh. Diba? Bago tayo mag-umpisa, gusto ko lang ipaliwanag sa inyong lahat, lalo-lalo na sa dalawang ikakasal na sa ilalim ng batas ang inyong lingkod ay nabigyan ng kapangyarihan na makapagkasal o makapag-solemnize ng marriage. Ang kasalang ito ay hindi naiiba sa kasalan na ginagawa natin sa simbahan sa harapan ng pare o sa kasalan na ginagawa natin sa harapan ng pastor o sa harapan ng mayor sa city hall. Ang epekto ng pagkakasal na ginagawa namin ay pare-parehas lamang. Iba-iba lang kami ng costume, iba-iba kami ng style ng pagkakasal, iba-iba lamang ang batas na nagbigay sa amin ng kapangyarihan para makapagkasal, pero ang epekto nito ay iisa lamang. At pagkatapos ng araw na to, ang mga responsibilidad na gagampanan ninyo sa bawat isa bilang mag-asawa ay more or less the same responsibilities na ginagampanan ng mga mag-asawang ikinasal ng mga nabanggit ko kanina. At least the basic responsibilities are just the same. Depende na lang yan sa magiging takbo ng inyong magsasama pagkatapos ng kasalan ito. Ngayong hapon, meron akong ilang katanungan sa inyo na gusto ko sagutin ninyo ko ng tapat. Bernardino Roy Lacbayo Jr., kusang loob ka bang pumunta dito ngayong hapon para magpakasal kay Ella June Tige Villoso? Opo. Opo. Sigurado ka? Opo. Hindi ka pinilit? Hindi naman po. Tinakot? Hindi naman po. Ba't ka magpapakasal kay Ella? Kasi? Ano po, mahal ko po siya. Uy, hindi nga. Siguro po. Hoy, siguro na. Ella June Tige Villoso, kusang loob ka bang pumunta dito ngayong hapon para magpakasal kay Bernardino Roy Lacbayo Jr.? Opo. Sigurado ka, Iha. Siguradong sigurado. Hindi ka pinilit, Hindi, tinakot, hindi, natutukan. hindi naman po. Bakit ka magpapakasal kay JB? Mahal na mahal ko po. Ba't ikaw mahal na mahal? Ba't ikaw mahal na sa mahal? How unfair! Mahal na mahal ko rin po. Very good. Yun lang ang gusto kong marinig. Importante malaman ko ang dahilan ninyo sa pagpapakasal because I will feel very guilty if after this ceremony, hindi ko man lang may paliwanag sa inyo ang kahalagahan o ang significance ng inyong dahilan sa pagpapakasal. Because I personally believe, and I hope that you will agree with me, that the foundation of marriage is love. Ibig sabihin, wala na kayong iba dapat dahilan sa pagpapakasal, kundi dahil mahal niyo lamang ang isa't isa. Hindi sapat na dahilan yung nasa tamang edad na kayo ng pag-aasawa, o matagal na kayong magnobya, kaya kayo nagdesisyong magpakasal na. Pero yun lamang sinabi niyo sa akin kanina na mahal ninyo ang isa't isa ay sapat na dahilan na para ikasal ko kayo ngayong hapon. Meron lang akong mga ilang bagay na gustong ipaliwanag sa inyo na sana kapulutan niyo pa ng aral. Palagay ko, ito na yung mga pinakamahalagang bagay na kailangan ninyong malaman bago kayo tuluyang magsama bilang mag-asawa at palagay ko rin naman sa pinagsamahan ninyo bilang magnobyo at magnobya
isa, dalawa, o tatlo man sa mga bagay na ipapaliwanag ko ay pinagdaanan nyo na o kasalukuyan yung pinagdadaanan, pero iba na rin ang napapaalalahanan. Tao lang tayo. Madalas tayo nakakalimot kahit akong nagkakasal. Kahit araw-araw ko itong ginagawa, kailangan ko pa rin ng pagpapaalala. Kaya makikinig kayo mabuti, 5 lang ang ipapaliwanag ko. Number 1. Kapag sinasabi nyo na nagmamahalan kayo, kailangan meron kayong respeto sa isa't isa bilang mag-asawa at bilang mga tao. Kailangan ginagalang ninyo ang papel na gagampanan ng bawat isa sa inyong pamilya. Kaya pagkatapos ng araw na to, Ella, kailangan ibigay mo kay Jane ang respeto at ang karapatan bilang isang padre de pamilya dahil yun ang papel na gagampanan niya habang buhay sa ayaw at sa gusto. Di ba meron tayong nababasa sa Bible? Ang mga asawang babae dapat nagpapasakop sa mga asawang lalaki. At yan din ang dahilan kung bakit ang mga asawang lalaki kapag ikinakasal, nililisan ang kanyang mga magulang para makisama, mahalin at makipagkaisa sa kanyang asawang babae. At bilang kapalit ng pagpapasakop na yan, JB, kailangan mahalin mo si Ella ng buong puso. Huwag pagbubuhatan ng kamay. Sisikapin, huwag pagsalitaan ng masasakit. At kayong dalawa bago magbitiw ng salita sa isa't isa, siguraduhin yung pag-iisipan niyo munang mabuti. Hindi yung kung ano na lang ang pumasok sa isip, kahit nakakasakit, kahit nakakainsulto, sinasabi natin. Remember, after this marriage ceremony, you are no longer two, but one. In body and in spirit. At tingin sa inyo ng tao isa na. Kaya kahit anong gawin ninyo pagkatapos ng kasal ito, masama man o mabuti, magre-reflect sa bawat isa sa inyo. So you have to maintain your respect for each other. Number 2. Pag nagmamahalan, kailangan may tiwala. Bakit? Kasi hindi kayo palaging magkasama. Dahil kung palagi na lang kayong magkadikit, hindi na tayo makakabuhay ng pamilya. Eh yun na lang halimbawa, pupunta kayo sa mga hanap buhay ninyo araw-araw, maghihiwalay na kaagad kayo. Pag wala kayong tiwala sa isa't isa, sandali pa lang kayong naghihiwalay, pinag-iisipan nyo na agad ng masama ang asawa ninyo. Sino bang seryoso sa inyo? Seryosa, huwag kayong sasagot sa akin ng wala. Imposible yun. Inuunahan ko na kayo. Ang sino? Ikaw ba yung unang sasagot ng wala? Eh, ikaw naman pala yung seryosa. And if ever you feel that way, again, that is perfectly normal. Bakit? Dahil bukod sa nagmamahalan kayo, ang ating mundo ay isang malaking tukso. Kahit saan ka pumunta, kahit hindi ka lumabas ng kwarto, bilisang tukso ang lumalapit sa tao. At pag mahina-hina ang naturalesa natin, bumibigay pa tayo sa tukso niyan. Kaya minsan ang mga mag-asawa nagkakadeprensya. That is the reason why I want you to remain loyal and faithful to one another. Kaya ko kayo tinanong kanina, kung kayo ba'y pinilit, tinakot, natutukan. Dahil kung gano'n din lang, pwede ko kayong hindi kasal. Pero dahil kusang loob kayong pumunta dito, kailangan panindigan ninyo yung pagmamahal na meron kayo para sa isa't isa. Kasi desisyon nyo yan. Number 3 is communication, very important. Bilang mag-asawa, you have to have an open communication. Pag sinabi natin open communication, anong ibig sabihin? Hindi ka lang dapat marunong magkwento. Dapat marunong ka rin makinig. Dahil hindi lang ikaw ang may sasabihin sa asawa.
Dapat lahat ng bagay pinag-uusapan, walang tinatago, walang nililihim sa isa't isa. Bukod sa pagiging mag-asawa, dapat maging matalik kayong magkaibigan. And I hope that you can still develop that friendship as you live together as husband and wife after this marriage ceremony. Meron lang akong isang pakiusap sa inyo. Dahil base sa personal kong obserbasyon, ito ang madalas nagiging problema ng mga mag-asawa at madalas nagiging problema din namin mag-asawa hanggang ngayon. Huwag ninyong pahuhulaan sa asawa ninyo kung anong nasa isip niyo. Kung meron kayong galit, kung meron kayong tampo, kung meron kayong sama ng loob kahit konti lang, kung meron kayong ayaw, kung meron kayong gusto, magtapat kayo, tapos pag-usapan niyo ng maayos. Huwag niyong kikimkimin, huwag niyong iipunin, dahil pag umabot kayo sa ganung punto, hindi niyo na yan mapapag-usapan ng maayos, dahil galit na kayo sa isa't isa. So please, be very, very honest with one another. Number 4 is sexual intimacy. Sex is a beautiful experience. It is a wonderful experience. It is a gift from God, and it is your obligation to your partner as husband and wife. After this marriage ceremony, sex becomes a marital obligation. Isang obligasyon na hindi inaabuso at gusto ng Panginoon na ginagawa. Dahil isa sa maraming dahilan kung bakit ang dalawang tao ay pinagsasama niya sa pamamagitan ng kasal ay para magkaroon ng mga anak, magkaroon ng pamilya. Aminin man natin at hindi, sex strengthens the bond of marriage. Pinatitibay niyan ang pagsasama ng mag-asawa. Kasama yan at parte yan ng pag-aasawa. And I encourage you to enjoy it as a couple and to enjoy it while you are both very young. Huwag nyo nang hintayin umabot pa kayo ng mga 90 anyos bago nyo ma-realize na darling, dapat pala inaraw-araw na natin yun. Dahil pag abot nyo ng ganong edad, ikaw JB, ikaw tatanungin ko iyo, pag abot mo ng 90, palagay mo. Ano, makakatambling ka pa? Ano, palagay mo iyo, makakapag-push-ups ka pa, mga 10 beses pa, palagay mo na. Ha? Gamitin mo yung mic mo para Parang hindi ko. At parang may parang pa. Parang nag-iisip ka pa. Ha? Iho, yun itong buhay ka pa. Di ba sa panahon ngayon, lalo na ngayon, yung umabot tayo ng 65, 70 years old, sapat nang ipagpasalamat. 90 pa kaya? Kaya habang mga bata pa kayo, habang malalakas pa mga resistensya ninyo, habang wala pa kayong nararamdamang sakit-sakit sa katawan, pagkatapos ng hapunan ninyo mamaya, palayasin nyo na itong mga bisita ninyo. Magpunong na kayo sa kwarto. Paspasan nyo na. Hindi ako nagbibiro ha. Ito yung sinasabi ko, hindi ko lang pwede unahin yun. Kasi pag yun naman ang una kong sinabi, baka naman hindi pa ako nakakaalis dito. Pinag-chichismisan nyo na ako. Kaya ganun yung first na yun, pati yung pinangkikialaman pa. Natural. Dapat lang. Kasi kasama yun. Parte yun ng pag-aasawa. Pero syempre, hindi pwedeng puro sarap. Hindi pwede yung tipong 100 na anak ninyo para pa rin kayong nag-honeymoon. Because Ella, you are only 22. Iha, you are very young. You are very capable of having plenty of children. Taon-taon ka lang iya magbuntis. Pagdating mo ng 32, 10 na agad ang anak ninyo. Di ba? Siyang na buwan lang naman nagbubuntis ang babae. Pag talagang hindi kayo nag-isip sa
sa loob ng 10 taon, makakasampung anak kayo at nangyayari yan. Pero walang batas. At lalong hindi ko pwedeng ipagbawal ang maraming anak. Ang ipinagbabawal ng batas, yung ang dami-dami yung anak, hindi nyo naman kayang suportahan. Kaya kung konti lang ang kaya, tama na yun at nakakaawa ang mga bata. I believe and I encourage family planning. Please plan your family very carefully after today. Last but not the least is God. Hinuli ko ang Panginoon dahil naniniwala ako na siya ang pinakamahalaga sa lahat. Siguro kung wala ang Panginoon, hindi kayo nagtagal ng kung ilang taon na magkarelasyon. Siguro kung wala siya, hindi na tayo nagkita-kita ngayong hapon, hindi ko na kayo maikakasal. Pero ang araw na to ay pinlano na ng Panginoon para maikasal ko kayo. Naniniwala ba kayo? Na lahat ng bagay, pinlano na niya para sa akin dahil mahal niya tayo. Hindi ba kayo ipinapanganak sa mundong to, kilala na kayo ng Panginoon? Alam na niya na ngayon kayo ikakasal at ako ang magkakasal sa inyo. Siguro gusto ni Lord maging parte ako ng mga buhay ninyo. No? Parang ayaw mo. Ayaw mo ba? Gusto ko. Sure ka? Sure ka? Kung pinay malinaw, iyo. Kasi baka makita-kita tayo sa ibang lugar. Iyo, kung nakita-kita tayo sa ibang lugar, huwag niyo akong iislabin, ha? Pag nakatalikod ako at nakilala niyo ako, kakalabitin niyo ako dahil sa dinami-dami na ng kinakasal ko. Hindi ko na kayo maaalala lahat. Kaya kung para lamang sa araw na to, kailangan pasalamatan natin ang ating Panginoon. At hindi dahil nasa tamang edad na ng pag-aasawa at pakiramdam nyo nakakaunawa na kayo, ay wala na kayong pagsubok na pagdadaanan pagkatapos ng araw na ito. Dahil ang pagsubok sa buhay ng mag-asawa, hindi yan naman. Minsan, habang nagtatagal ang pagsasama, lalo dumadami ang pagsubok. Lahat ng pagsubok na yan, itaas natin sa ating Panginoon. At sa panahon na wala kayong dinaranas na pagsubok, huwag pa rin kayong makakalimot, tumawag para magpasalamat. Dadagdagan ninyo ang inyong pananalangin bilang mag-asawa at palalakihin ninyo ang inyong mga magiging anak na may takot at pagmamahal sa ating Panginoon. Tapos na. Excited ka na, JB? Siyempre naman, excited ka. Saan ka excited dito? Number 1. Saan ka nga excited? Tinatanong nga kita eh. Dali, saan ka excited? Mag-asawa ko. O dyan, plastiko. Mga ninong at ninang, alam niyo na po ang mga papel na gagampanan ninyo sa buhay ng mag-asawa nito. Darating po ang panahon, huwag naman sana sila ay lalapit sa inyo at hihingi ng payo. Alam niyo ng payo dapat ibigay sa kanilang dalawa. Dahil nag-iisa lang tayo ng hangarin para sa kanila at yan ay magkaroon sila ng masaya, mapayapa, maayos at panghabang buhay na pagsasama. Hindi po nila kayo isinama dito ngayong hapon ng ganun-ganun lamang. Naniniwala sila na pwede kayong tumayo bilang mga pangalawa nilang mga magulang at natatalik na kaibigan. At pag dumating ang panahon na kinailangan nila ang inyong tulong, sana bukas ang inyong mga puso at isipan sa pagtulong sa mag-asawa ito. Kayo bang dalawa may tawagan sa isa't isa? Boss po. Ha? Boss. Hindi rin tawagan yun nung pa. Madami po. Ay, madami ay ayoko ng boss. Anong tawagan niyo na parang medyo sweet naman? Ano po? Bebe. Saka Bebe. nagmamahal po. Bebe. Nagmamahal din. Iha, bebe. Bebe na tawag mo sa kanya. Pag sa chat po. Bebe. Pag sa personal po, boss. Ako. Sino nag-isip ng bebe? Gusto ko napaka-corny niyo. May wedding vows kayo. Meron po. Tayo kayong dalawa. Ilapag mo muna yung bulaklak mo dito, Ian. Magharap kayo, tapos JB, ikaw ang makulang, ha? Okay.
Sa aking kinamahal, ang tagal nating naghintay para sa araw na to. At ngayon, nandito na tayo. Ang dami nating pinagdaanan, distansya, diferensya sa oras, bitin na oras, at syempre, mga araw. Kahit na madalas tayong hindi magkasama, at kahit merong malaking distansya na sa pagitan natin, hindi lang nagiging lang, kundi mas lalo lang ako magmamahal sa'yo. Ikaw ang naging tahanan ko sa kabila ng distansya. Ikaw ang tao kahit anong mangyari, alam kong hindi ako iiwan. Ngayon, habang nakatayo tayo dito, pinapangako mo, ikaw lang ang pipiliin ko. Pinapangako mong susuportahan kita sa mga pangarap mo, kakampihan kita sa mga laban mo, at mamahalin kita. Hindi lang sa araw-araw, hindi lang sa magagandang araw, kundi lalo na sa mga harapin natin pagsubok bilang mag-asawa. Mahal na mahal kita, pinapangako kong aalagaan kita, hindi ka papabayaan at mas lalo kitang mamahalin araw-araw ang iyong lagi ng ginagawa. JB, alam natin pareho noon pa na mahirap yung magiging simula natin dahil sa una pa lang long distance na. Pero sa 4 na taong walang oras at distansya yung nakasira sa atin. Sa kabila ng lahat ng yun, mas pinatibay pa tayo ng distansya at magkaibang oras. Kaya JB, salamat sa buo at payapang pagmamahal mo. Dahil dito, kinaya ko na umusad at magpatuloy araw-araw. Salamat sa pagmamahal mo na may kapayapaan sa kalooban na sapat para maging dahilan mo para umarap sa iyo ngayon dito. JB, pinapangako ko na magiging present ako sa bawat oras ng buhay mo at patuloy kitang aalagaan higit pa sa kailangan mo. Ngayon na magiging asawa na kita, magsusumikapan ko palalo na maabot ka ng pagmamahal ko kahit nasaan ka man sa mundo. Mahal na mahal kita. Happy anniversary. Nakikiusap po ako sa kaibigan ng dalawa na maghawak lang po ng mic para makapagsalita lang po sila ng maayos sa pagsusuot ng singsing. Ha? Sige na, sige na. Ikaw na. Ikaw na. Hawakan mo lang yung mic. Dito ang konti. Ang linaw na sa'yo. Nakikiscreen na ako. Wala. Season ko na lang sila. Hindi, ang ganda eh. Hindi na nakaakong kita ng ano. JB, kunin mo yung singsing ni Ella. Kunin mo yung kaliwang kamay ni Ella. Okay ka. Ninenervous ka. Medyo ninenervous ka. Sige, taas mo yan. Dito mo, kunin mo yung kaliwang kamay ko. Okay ka na. Hindi ka na ninenervous. Huwag ka tumingin sa akin kay Ella ka tumingin. Iho. Ako sa akin mapasok ka. Repeat after me, ha? Repeat after me, Iho. Bebe. Isuot mo ang singsing na ito Isuot mo sa sinedyo, bilang tanda bilang tanda, ng aking pagmamahal bilang tanda na kami. at katapatan At karapat sa iyo sa iyo. ngayon Ngayon, at magpakailanman. Ella, kunin mo yung singsing ni JB. Kunin mo yung kaliwang kamay ni JB. Tingnan mo si JB and repeat after me. Bebe, Bebe. di naman ganun sabi ko eh. Isuot mo ang singsing na ito Isuot mo ang
Sinay po. bilang tanda Bilang tanda ng aking pagmamahal ng aking pagmamahal at katapatan at katapat sa iyo sa iyo ngayon ngayon at magpakailanman. at magpakailanman. I love you I love you very much, very much, Bebe. baby. Mama, Mama, kapag yan ang tanong, masasagot mo agad. And then Iho, repeat after me, ha? Bebe? Ba't ikaw? Bebe? Tanggapin mo ang mga aras na ito Tanggapin mo ang mga aso bilang tanda bilang tanda ng aking pagkalinga ng aking at pagkakas pagtataguyod at pagkakasin sa iyo sa iyo at sa ating magiging pamilya. at sa ating magiging Anong mga pamilya? Pamilya na. at magiging Pamilya na. Pakaiingatan mo ito. Pakakaingatan mo ito. Sagutin mo naman, Iha, tinatanggap ko tinatanggap at nangangako, at na pakaiingatan ko. pag-iingat. Harap na kayong dalawa sa akin. Thank you very much, Iho. Iha, tayo na po tayong lahat sa dali lamang po. Mga kasama, mga kaibigan, mga magulang, ninong at nina. Dahil po si JB at si Ella ay kusang loob na pumunta dito ngayong hapon upang ipahayag sa harapan nating lahat ang kanilang pagmamahalan at pag-ibigan at ang kanilang pagnanais na maikasal at makasama ang isa't isa habang buhay. Si Bernardino Roy Lacbayo Jr. at si Ella June Tige Villoso ay ganap ng mag-asawa. Teka po, i-announce nila sa mga pasalubungan po natin ng masigabong palakpakan at ang mga bagong kasal, Mr. and Mrs. Bernardino Lacbayo Jr. Yan. Sige. Excited kayo, di ba? Magharap kayo dalawa. JP, bago mo halikan si Ella, meron lang akong 3 instructions na ibibigay sa iyo. Pakinggan mo kung mabuti para hindi ko na ulit mo. Lahat ng kinakasal ko, nagdadaan dito, walang makakalusot kahit isa. Number 1. Hahalikan mo si Ella sa loob ng 10 segundo. Minimum yun, ha? Number 2. Huwag kang pagbibilang kahit sa isip dahil ako ang nagbibilang ng 1 to 10. Number 3, hindi pwedeng magkahiwalay yung mga labi pag wala pang 10 segundo. Pag nagkahiwalay, ulit. At dahil nandito ang mga magulang nyo nasa likod nyo lang nakakadyahin naman, bawal! Ang tuloy, ha? Kiss lang, smack. Pero 10 seconds, ha? Naintindihan mo iyo? Okay. Iangat mo muna yung belo ni Ella iyo. Maghawa kayo ng kamay. JB, pag narinig mo yung salitang now, ha? Pwede mo nang halikan si Ella. Hihintayin mo, ha? Parang hindi ka kasi makahintay. Bernardino Roy Lacbayo Jr., pwede mo nang ibigay sa iyong pinakamamahal na asawa ang iyong pinakamatamis na halik for 10 seconds. Now! 1, Sa huli 2, palagi 3, 4, pa rin sa yakap mo hanggang sa 5, 6, 7, kung naging sa'yo 8, ulit-ulitin man 9, nais kong malaman isa na lang, ha? ko Isipin mo, ha? Isipin mo. May katapusan. 9, 10, very good!
magulang or representative ng mga magulang. Congratulations po sa inyo, sa mga tumayo pong ninong at ninang. Maraming salamat po. Pwede na po kayong umupong lahat. May pagpipirmahan lang po ako sa mga bagong kasal. Pati na po sa mga ninong at ninang, lalapitan na lamang po isa-isa para magpapirma ng marriage contract.